Ang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Deep Wounds, Deep Love. And our scripture for today is 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. So, sabi ng Panginoon, magkaroon daw tayo ng pag-ibig sa isa't isa dahil yung pag-ibig na yon is na-outweigh niya yung mga kasalanan. So, our first teaching is bitterness robs us of precious time with our family. So, yung bitterness, ito yung parang naglalayo sa atin para magkaroon tayo ng memories, magkaroon tayo ng bonding sa ating pamilya. Kasi kung magpapalamon tayo sa pagiging bitter, wala yung magandang patutunguhan, wala siyang magandang dulot sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Second, Christ's love and forgiveness restore our relationship. So, ang pundasyon dapat ng mga kahit anong relationship man sa pamilya, sa friends, sa mga partner is dapat laging ang center is si Christ or si God. So, dapat Christ-centered siya because yung love na binibigay ng Panginoon and then yung forgiveness na binibigay ng Panginoon, yung nagre-restore sa relationship natin sa ibang tao. Kasi when God is forgiving us and showing us love, 'di ba? Natututo din tayo na mahalin yung ibang tao kasi minamahal tayo ng Diyos. So, yung energy na yun, nag-glow yun from within. So, maganda yung nagiging pakikitungo natin sa ibang tao. Third is love and open communication overcome multitude of sins. So, sa pagmamahal, kailangan natin ng open communication kung saan you freely express what you feel. And kasi sa mga relationships, hindi lang pwedeng love lang. Dapat meron tayong open communication because how can you understand other people if you're not willing to openly communicate with them, diba? And it also overcome multitude of sins. It means that when you are communicating effectively, nawawala yung mga kasalanan, na-outweigh niya yung mga kasalanan. Ibig sabihin, nalalampasan niya yung mga kasalanan, yung mga problema na dapat mag-a-arise, pero dahil mas inuna mo yung love and yung open communication, mas nagiging maayos. And moving on to application, first, save our relationship while we still have time. So, wag na nating hantayin na mahuli pa yung lahat para ipakita sa mga mahal natin sa buhay na mahal natin sila. So, we need to show them what we really feel hanggat may oras pa kasi tomorrow is not a promise. We don't know if bukas magigising pa tayo. So, we need to take the day or look at the day na as if it's our last day on earth. So, araw-araw dapat ay yung tingin natin sa araw natin na tignan natin yun na parang last day na natin so that ma-enjoy natin every moment and masulit natin, magawa natin yung mga bagay na takot tayong gawin. Second, forgive through Christ and for Christ. So, ang maganda kasi sa deep wounds, deep love. Ibig sabihin kasi kapag grabe yung sakit na naramdaman mo, grabe yung epekto nun. So, ibig sabihin kasi grabe din yung pagmamahal mo. So, we need to forgive. We need to forgive through Christ. Kumbaga, kung may mga taong nagkakasala sa atin, isinosurrender natin siya sa Panginoon. Pinapasa na natin siya sa Panginoon kasi we don't want to worry about it. Forgive through Christ. Ibig sabihin, patawarin mo sila ng way, binibigay mo to sa Panginoon. Kumbaga parang, Lord, ikaw na yung bahala. I will forgive them and ikaw na yung bahala na kung ano yung gagawin mo para matutunan nila yung lessons na kailangan nila matutunan because I learned mine. Forgive through Christ and for Christ. Ibig sabihin, hindi lang tayo magpo-forgive na parang ipapasa mo lang sa Panginoon, kundi magpo-forgive ka kasi para yun sa Panginoon. Kumbaga, kinalulugod ng Panginoon na magpatawad tayo. So, we need to forgive.
And kautusan yun sa Bible na magpatawad tayo so that our Father in heaven will forgive us also. So kasi how can God forgive us kung tayo hindi natin mapatawad yung mga ibang tao, 'di ba? Or minsan nanghingi tayo ng tawad sa Panginoon dahil sa mga kasalanan natin. It's so ironic na manghihingi ka ng kapatawaran sa mga kasalanan mo pero hindi ka marunong magpatawad sa mga kapwa mo. And last but not the least, overcome deep wounds with deep love. So, ma-overcome natin or malalagpasan natin yung mga hinanakit, yung mga sugat ng kahapon, yung mga deep wounds, yung talagang mga malalang nangyari with deep love. Kung papairalin natin lagi yung pagmamahal, lahat ng mga wounds na yan, maghihil yan. Because love is so powerful that it can heal all deep wounds. And yung love na yun, manggagaling yun sa Panginoon. And kapag naramdaman mo kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay mo, kung paano kanya mahalin, you will also love other people, and that will heal those deep wounds na naranasan mo sa mga past mo. And yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.